Piso mo, palaguin mo. Kamusta po? Ako po si Francisco Colayco na naghahatid na isa na namang edisyon ng Pisabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Sa edisyong ito, we will discuss how to grow with the economy and how to beat inflation. Mga kaibigan, huwag po nating kalimutan na ang pera habang tumatagal ay bumababa ang halaga o purchasing power. Yung kayang bilhin ng 100 piso mo ngayon ay mas kakaunti sa kanya kaya niyang bilhin 2 or 3 years ago. You must always remember that you are working against time and money. You have to make sure that your investments earn more than the inflation rate. It is not enough that you start saving. You also have to consider where you are putting your money. Your savings and investments should always generate income that is higher than the inflation rate. Ano nga ba inflation? Inflation means an overall increase in the prices of goods and services and a decrease in the value of a currency. Sa madaling salita, ito ang sitwasyon kung saan patuloy pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo habang pababa naman ang halaga ng salapi. Parang ito ang problema ng marami sa atin. Hindi makahabol ang kinikita natin sa bilis ng pagtaas ng presyo. Kahit anong kayod, kulang at kulang pa rin. Tanong tuloy ng marami, paano na ngayon yan? Hindi pala sapat na mag-ipon tayo na mag-ipon kung ganitong bababa lamang ang halaga ng perang naitabi natin sa kalaunan. How do you beat inflation? Have faith, mga kaibigan. You can beat inflation. One way to plan for your financial future, given the reality of inflation, is to make projections of how much your net worth should be by the time you retire. Ang fundamental na tugunin ng bawat isa ay makaipon o makabuo ng personal net worth na makapagbibigay ng passive income na kayang tustusin ang mga gastusin sa antas ng pamumuhay ng inyong pinili. How will you do this, kamo? Pag-uusapan natin ng masinsinan ang lahat na yan kasama ang ating panauhin sa pagbabalik ng Pisabilities after this short break. Don't switch channels. Keep it here on Pisabilities. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. You're watching Pisabilities. Joining us today for the first time is Professor Miles Cruz. She's been teaching at the College of St. Benilde and De La Salle University, Economics. Tama ba, Miles? Tama po. Maraming salamat sa pag-unlak mo sa aming imbitasyon. Maraming salamat din po sa Madami sa aming imbitasyon. matututunan ng ating mga taga-subaybay. Alam mo, ang topic natin ngayon, biyasa ka dito, inflation. Oo nga po. Ano nga ba yan? Ang inflation po ay isang kondisyon ng ating ekonomiya kung saan tayo ay nakararanas ng pangkalahatan o pangmalawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. At tandaan po natin na hindi sapagkat tumaas ang presyo ng halimbawa isang produkto katulad ng petrolyo ay nangangahulugang meron na tayong inflation. Kailangan po ay mayroong pangkalahatan, pangmalawakang increase in price. Pag sinabi mong pangmalawakan, bigas, kasama po, edukasyon, ang inflation rate po kasi ay sinusukat based on the Consumer Price Index. Ito po ay isang panukat kung saan minomonitor po ang paggalaw ng mga presyo ng isang basket of goods. Nakasama po dyan ang bigas, galunggong, kape, asukal, transportasyon. Presyo nyo parang nasa basket. Nasa basket po ang
ang mga produkto at serbisyong karaniwang binibili ng isang bahayan. So, merong diyang bagay tumataas, may bagay May dyan bagay pong tumataas, may bagay, halimbawa po ang petrolyo ay tumataas, ang pamasahe po ay tumataas, pero hindi po nangangahulugan na sapagkat tumaas ang pamasahe, ay Lahat. meron na pong inflation. Sapagkat kailangan po nating i-monitor ang inflation, ang pagtaas ng presyo sa loob ng 2 quarter. 6 months data. We need Every 6 months 6 months. data para makita natin na talagang there's a sustained increase Yan in ba general price level. sa atin lang nangyayari? Hindi po, sa lahat po ay nangyayari ang pagtaas Lahat ng ng bansa? presyo. Lahat ng po, bansa? sapagkat alam po natin sa ating economics principle, microeconomics principle, law of demand and supply, na kapag tumataas ang demand kesa sa supply, ay tumataas po ang presyo. Ang inflation ay ganun din po. Kapag tumaas po ang demand kesa sa supply, ang demand po ay nasusukat sa aggregate spending, yung panggastos nating lahat ng mga sambahayan, household, business, government, rest of the world. Lahat po yan ay gumagastos. Kapag sumobra o lumabis ang paggastos ng mga sektor na ito, kumpara sa mga dami ng produkto at serbisyo na nakalaan sa panahon na yon, ay maaari ho magsitaasan ng presyo. Sa ating ekonomiya, sa ngayong the last 3 years, ang inflation data below 5% na daw, di ba? Masaya po tayo dapat sapagkat Masaya ba dapat tayo rito? dapat po ay masaya tayo sapagkat napapanatili po sa 3 to 5% target range ng gobyerno ang ating inflation rate. Sa ibang bansa ba, ganyan din? Meron pong mga bansa na merong inflation rate na 29% halos. 29? 29% po. Sa Venezuela, sa Argentina po, mga 22%. Pinakamababang inflation rate, ano? Mababa ang inflation rate. I think United States, mababa pa rin ang inflation. Tayo po, mababa po ang inflation rate natin ngayon. Sa araw, nadinig ko 2.8% 3.09 as of June. Mababa po siya. Kahit po tumataas ang presyo ng mga petrolyo. So sa palagay ko, sa dandang ko lang, in the last 5 years, kung mag-average tayo ng less than 5%, maganda na, di ba? Maganda po. Kung ihambing mo yan, dun sa kikitain ng perang nilalaga ko, nag-i-invest ako, inflation rate 5%. Anong rate of investment, rate ng yield ko, kita ng investment ko, nasasabihin kong reasonable. Para maprotektahan po ang pera ninyo sa inflation rate, kailangan po ay dagdagan po natin ng at least 2%. Dapat po kung ang inflation rate po ay 5%, dagdagan po natin ng 2%. Dapat po ang kitain nyo po is 7%. 7% para... Kailangan po mas mataas po ang yield kesa sa inflation rate. Gawa ng pag mas mataas po ang inflation rate, ay kakainin lamang ng inflation rate ang kinita mo na Ibig interest. sabihin, yung purchasing power ko, yung Gugulo kayang bilhin ng po. piso ngayon, Ay opo. Hindi na kaya next year. Opo. Ang piso mong noong 2006 ay dahil sa pagtaas ng presyo from 2006 to 2011 ay magkakahalaga na lamang ng less than 75 may centavos. sisikreto ko sa'yo dyan. Alam mo, nung bata ako, yung soft drinks, 10 centimos. Opo. Huwag mo na ako tanungin kung kailan yun. Ano? Ngayon, kung bibili ako sa bangketa, sa isang hotel, sa fine dining, 120. Pag doon sa coffee shop, 70. Pero pag sa bangketa, 9 pesos. Kasi po ay ang presyo po ay nakasalalay din po sa cost of production. Na isa rin pong sanhi bakit nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. O, ganon. Opo, halimbawa po Bakit ay namang 9, tapos sa isa 120, isa 80? Bakit ganon? Parehong lata ng soft drinks. meron po kayong binabayaran na ambience doon sa hotel. Sa hotel, Oo. ano nga. Oo. Dito, as part of the cost of production, the maintenance cost. Alam mo, kinumpute ko kasi. Yung inflation ko sa 9 pesos, nung maliit ako, 10 centavos, nag-average siya ng 9.4% per year. Compounded, di ba? Kailangan kumita ako mahigit ng 9.4%. Kung hindi ko magawa, hindi ko na kaya bumili ng soft drinks. Tama ba yun?
Hindi naman po. Hindi. Sabihin ko, yung pera ko, hindi lumago. Kailangan po lumago ang pera ninyo to beat, kailangan po invest natin ang pera to beat Kaya inflation. nga, kung hindi ko kaya, 9.4, hindi na ako dapat bumili ng soft drinks. Dahil gumuho na ang iyong purchasing power, yun po bang ibig niyo sabihin? Yun ang ginagawa ko, hindi na ako bumibili. Humihingi na lang sa ako. mga paraan para mabawasan po ang paggasta. Hindi, nanghihingi na nga lang ako. Hindi na ako bumibili. So you are helping the economy by not spending. Oo. Pero yan po ay pupwede kung ang problema po ay dahil sa labis na paggasta. Kasi po ay pag ang inflation ay dulot ng pagtaas ng cost of production, iba naman po ang magiging solusyon natin dyan. Ano ang solusyon? Halimbawa, ang cost of... Kasi madaming mga ngayon, yung paggawa sa pang-ating pabrika, textile, masyado na mahal dito. Pwede po tayong maging creative and resourceful. Humanap po tayo ng mga substitute na mas mura. Yan po Yun ang panlaban sa yun ang panlaban inflation. mo sa inflation. Ano ma-advise mo sa atin? Kumikita ka lang, ang salary increase mo, minsan 5%, minsan 3% lang. Paano kang lalaban sa inflation? Oo nga po, talaga pong, yun po ang mahirap kapag ka ang wage increase po ay mas maliit kesa sa inflation rate. Gawa ng ang kinita mo ay mas kukunti ang mabibili mo produkto at serbisyo kahit na tumaas pa ang wage mo. Nandan ko sa sinasabi mo, ang talagang panlaban sa inflation, yung ating creativeness, mag-substitute tayo. Mag-substitute o gumawa tayo ng mas mura ng the same product. Opo. Diyan ang tulong dapat ng gobyerno. Oo, at maging productive ang mga citizens, no? Dahil Ako, gusto ko pa sana yung pursue itong topic na to, Miles eh. Kulang talaga ang panahon, ano? We hope you have learned a lot from this very informative discussion. At kasi inflation will be with us always part for of life. us, yes. So kailangan ng, sabi mo nga, labanan natin yan, maging creative tayo, palitan natin ang ating binibili, o gumawa tayo ng mga bagay na panlaban doon sa binibili natin na mas mura. Di ba? Alam mo, next week, makakasama ka na naman namin, ha? Kayong mga taga-subaybay namin, kasama ho natin ulit sa Miles next week. Panahuin natin sila at tatalakayan natin yung compound interest next week. Maraming salamat, Miles, for joining us. Huwag ka sana magsasawa. Hindi po. Mag-share tayo sa ating mga kasama dito. Opo. Anytime. You're most welcome. We still have more tips when we return. Stay tuned. Piso mo, palaguin mo. Ang programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus! Piso mo, palaguin mo. Mr. Kulaico. FGC, ako po si Mark. Lagi po kasi akong kinakapos Kung sakali po makaipon ako ng maraming pera, Ano po ang magandang paraan? para mapalago ang pera ko. Mr. Colaico, ako po si Sally Bravo. Working po ako sa isang real estate company. Isa po akong division na manager. Sir, bukod po sa paglalagay ko ng pera sa bangko, saan pa po ako pwedeng mag-invest na malaki po ang interest? Mr. Colaico, gusto ko lang malaman kung paano ako kikita sa stock markets and time deposit if I will do it in the bank. How do I
paano ako kikita pala doon sa pera na yon para ma-invest ko rin yung pera na hindi masayang. Nagbabalik ang Peaceabilities. Kanina napanood natin ang mga katanungan nagmumula sa mga nakapanayam nating mga kababayan. Number 1, yung paglagak ng salapi. Dalawang klase ho yan. Pag ikaw ay naglagak ng salapi sa bangko, sa totoo lang, nagpapautang ka sa bangko. Kaya ang tawag dyan, lending investment. Yan ang tinatawag dyan. Na kikita ka sa interest ng binibigay sa iyo ng bangko. Ang risko mo naman ay yung kalidad ng bangko na kaya niyang bayaran yung interest. Generally, yung pagpautang sa mga bangko, less ang peligro. Dahil ang mga bangko, sinusupervise ng BSP yan, malamang matatag yung bangko na pinapautang mo pag pag nag-open ka ng savings deposit o time deposit. Maliit lang ang interest niyan dahil ang risko mo maliit. Yun lang, kung ang consideration mo ay huwag ka sanang mawala ng principal, takot ka matalo, magandang paraan yan, pero hindi ka kikita masyado dyan. Yung naman isang tanong, stock market. Ang ibig sabihin naman yan, pag bumili ka ng share sa stock market, ang kita mo hindi interest. Ang kita mo dyan, yung pagtaas ng value ng share na binili mo. Ang tawag dyan, ownership investment. In other words, kikita ka sa pagtaas ng value, hindi sa interest o bayad sa utang. Ang ownership investment, walang guarantee. Pwede kang matalo, pwede kang manalo. Kaya ang risk kung pinapasukan mo ay yung kalidad nung binibili mo. Kung maayos ang kumpanyang share na binibili mo, hindi ka naman siguro masisiro. Malamang lalago. In fact, ang stock market ngayon, in the last 10 years, yung index nag-average ng more than 10% per year. Eh, diba, napakaganda compared doon sa 1% na savings deposit. Yun lang, pataas babayan taon-taon. Kung natsyempuhan, kailanganin mo yung pera at mababa, talo ka. Kaya kailangan, kung papasok ka sa mga ganyang investment, mahaba ang pananaw mo at hindi mo kakailanganin yung perang nilagak mo. Investment means putting your money at least 5 years long. 5 years na iiwan mo yung pera bago mo kailanganin. Kasi ang oras or time, kakampi mo yan pagpalago. Sir Colaiko, ako po si Joel Competente, isang worker. Hindi po ako makaipon ng pera dahil sa dami kong binabayaran araw-araw. Hindi ko rin po alam kung sapat ang aking kinikita buwan-buwan. At bala ko po sana, after 2 to 3 years pa ako mag-iipon ng pera. Tama po ba ang desisyon ko? Alam niyo, time is a very important element. Kung halimbawa kaya mo mag-save ng 30 pesos per day, sa isang buwan, 1,000 yan. Kung yung 3 years mo na pinospone, 36 months yan. Kung nilalagak mo yung 1,000 pesos a month mo, halimbawa sa mutual fund, na mag-average ng 12% per year. Pagdating ng pangatlong taon, yung value ng 36,000 mo na 1,000 a month for 36 months ay 42,000 na. Ngayon, dahil gusto mong palaguin yan ng 30 years, meron ka pang 27 years na hindi mo siya napalago. Alam niyo ba kung magkano ang nawawala sa inyo? Dahil pinospone mo yan 3 years na yan? 910,000. Madaling salita, kung naglagay ka ng 1,000 a month for the next 3 years, tinigil mo at pinabayaan mo lang siya lumago, 910,000 yan at 12% per year. Yan ang nawawala sa iyo pag pinagpabukas-bukas mo yung pag-save. Napaka-importante hong mag-save na tayo. Mr. Colaiko, I'm Toby Aradam from China Bank Call Center. Maganda daw po yung investment, yung T-bills at dollar deposits. Pwede po bang maging ang isang regular na empleyadong tulad ko ay mag-invest dito? Paano po ba ito sisimulan? Isa pang tanong, T-bills, dollar deposit. Una-una yung dollar deposit, maliit hong kita dyan. So ang ini-invest mo dyan, ang risk kung pinapasukan mo dyan, yung pagtaas o pagbaba ng piso laban sa dolyar. Eh kung maliit lang ho ang pera nyo, huwag nyo napasukan yan. Napakahirap na investment yan. Masyadong malikot.
lahat ng problemang dumating sa mundo, apektado agad ang value ng peso at dollar. Kung hindi rin nyo lang kailangan ng dollar, hindi naman kayo nakatira abroad, at maliit din lang ang pera nyo, huwag nyo na pasukan yan. Yung T-bills, maganda yan. Dahil ang pinapautang mo dyan, gobyerno. Ang gobyerno, sigurado, kayang-kaya magbayad. Dahil pwede siya mag-print ng pera. So, yan lang ho sasabihin ko sa mga nagtanong. Relax, itindihin nyo muna bago kayo maglagak na salapi, yan ba yung lending investment o ownership investment? Time for another break. More of Feasibilities when we come back. Stay tuned. Piso mo, palaguin mo. Agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. I love Pinas. Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik ang feasibilities. Kanina po napag-usapan natin na ang inflation ay talagang kabahagi ng ating buhay pinansyal. Hindi natin may iwasan yan. So make sure that your savings earn more than the inflation rate. Alam niyo po, nung bata ako, yung soft drinks, 10 centavos. Ngayon ho, 10 pesos. So kung yung pera ko, nilagay ko sa ilalim ng unan at nakasave ako ng 1,000 piso na lang, sabihin natin, sa nakaraang kong buhay. Kung walang inflation, yung 10 centavos per bottle, abay, makakabili ko ng 10,000 bottles of soft drink. Ngayon ho, 10 piso na bawat isa. So kung hindi ko napalago yung aking savings, pambili ng soft drinks, at nilagay ko sa ilalim ng unan ko, nag-save lang ako ng 1,000 pesos. Ang mabibili ko lang ng soft drinks, ngayon, 100 botelya lang. From 100, imbes na 10,000. Yan ang epekto ng inflation. Kaya wag na wag hong iiwan lang ang pera na hindi lumalago. Kailangan lumalago higit sa inflation. By saving early, you can enjoy the years of your life when you are still physically strong and have more opportunities. At the same time, you know that it takes less savings to prepare for your retirement. Alam niyo po, pag ang panahon ay mahaba, yung perang ilalagak para lumago ay konti lang. Yung sinasabi ko nga kanina, yung 30 pesos a day, magiging 1 milyon yan, 2 milyon yan in 30 years. Kung kumikita ka ng sabihin mo natin 10% per year. Kung meron kang 30 years, 30 piso lang araw-araw. Kung meron ka na lang 10 years, ay hindi ko kaya ng 30 piso. Baka 90 pesos na a day or 200 pesos a day na para mapalago mo to the same 2 million na sinabi ko. Yan ang importansya ng time. Save early, save now. Isa pa, it is not enough that you start saving. Saan nyo ilalagay? You also have to consider where you are putting your money. Your savings and investment, at sinabi na natin kanina, should always earn higher than the inflation rate. Again, paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, kabahagi na ng buhay natin ang inflation. Hindi nating dapat
pabayaan yan. Siguraduhin natin na ang paglagak ng salapi natin ay kumikita higher than the inflation rate. Kung hindi mo kayang palaguin ang iyong kinikita higher than the inflation rate, huwag nyo na bilhin yung inyong dating binibili na tumaas ng presyo. Or, humanap kayo ng substitute na mas mababa ang presyo na angkop lang o kaya lang ng kinikita ng inyong pera. Isa pa, habang kayo nag-i-invest, huwag nyo gagalawin yung perang sinesave nyo na habang lumalago. Make sure, be smart. Pinag-usapan natin yan. Use compound interest. Compounding will earn your money 4, 5, even 43 times over 30 years. Basta't pabayaan nyo lang siyang mag-roll na mag-roll habang kayo ay nagsisave. Huwag na huwag kukupit pag lumalago ang pera at mauubos ang gasolina ng eroplanong lumalago, nagpapalago ng inyong savings. Tandaan ho natin, the secret in getting a good investment earning rate is yung tinatawag natin sustainability. Meaning, taon-taon kumikita yung pera mo ng tamang antas na talo ang inflation. Yan ay averaging ang importante. Hindi kagaya ng informal lending. Kita ka ng malaki, hindi naman kaya more than 1 or 2 days, talo na. Kailangan sustainable. And you do that only if you take a long time and you devotedly and with discipline save regularly. So, yan ang ating message. Save regularly, count on inflation, save and invest where you beat inflation. Well, that wraps up our episode for today. Samahan niyo kami muli sa susunod na edisyon ng Pisabilities, ang inyong lingguhang gabay sa buhay pinansyal. Ako po si Francisco Colaico na nagsasabing ang pisong pinahirapan mo, palaguin mo